Hello po ulit. Good evening ulit sa ating lahat. So, magse-7 na rin and tara na raw mag-start, sabi ni Little Shepherds. Compared sa mga previous nating Bible study, kakaunti tayo. Pero okay lang yan. Wala naman yun sa bilang. Hindi porket kakaunti tayo, di ating kasama ang Panginoon. Nabanggit nga sa isa sa mga verses ay for two or three gather in my name, there I am with them. So kahit gaano pa tayo kaunti or kung ano man ang bilang natin, kasama natin ang Diyos. So ayan, let's start. At sisimulan nga natin ito through our opening prayer. Ay, kita ba yung screen ko? Nag-change ba yung screen ko sa inyo? Hindi. Ayan, opening prayer na siya. Okay. Tara, let's start. Opening prayer. Let's pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na kami po ay nagtipon through online. We thank you po Panginoon sa technology na binigay niyo po sa amin para maging possible ito. And I thank you Lord sa lahat nga po ng dumating na mga nag-commit po ng oras sila para sa ganitong Bible study. We are praying Lord na bigyan niyo po kami ng karunungan na nanggagaling po sa inyo. Bigyan niyo po kami ng maayos na environment na wala pong gumambala sa amin. Nawa po ay wala pong maging technical difficulties at naway maging maayos nga po ang sa buong duration ng aming Bible study. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So yung ating yung uh, aaralin ngayon, yung ating Bible study ngayon, nabanggit na yan ni Little Shepherds, Parable of the Unjust Judge, na may kita natin sa Luke chapter 18 verses 1 to 8. Pero ito rin ay kilala rin as Parable of the Persistent Widow. Ah, kasi yung dalawang characters na yun naman ang key characters ng parable. So, interchangeable naman siya. So, babasahin ko siya sa inyo at I hope ay makakatch up ang lahat. Okay, so verse 1. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. For some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? So, ayun na yung passage natin. Pwede, isi-share ko rin siya dito para pwede nyo siyang balikan. At ngayon ay take muna tayo ng pause. Let's reflect for a brief moment dun sa nabasa natin. Pause muna ako for 1 minute. Absorb muna natin lahat. Okay, I think I paused enough na. So, sa ating pagsisimula, before tayo mag-dive in sa lesson, meron munang, ay, hindi pala nag, yan, meron tayong question muna. What's something you've prayed for or hoped for a long time? So, ano yung pinagpe-pray mo ng sobrang tagal na? At magbibigay muna ako ng a few seconds or minutes para makapag-compose yung mga gusto mag-share. And kung gusto niyo mag-share, pwede kayong mag-open ng mic, pwede kayong sa chats. Okay, so I hope wag kayong mahiya at mag-participate. Pero gusto ko rin kayong pangunahan. Gusto ko rin kasi sagutin tong question na to kasi kasi meron din ako pinagpe-pray lagi. Ito yung lagi ko itong tinetestimony sa mga ka-church ko. So sa akin, yung talagang pinagpe-pray ko ng matagal na panahon
ay yung work ko. Before pa man ako makagraduate, meron akong listahan ng akin non-negotiables. Yung mga hindi ko talaga, yung parang pag wala yung mga yon, hindi ko tatanggapin yung work. And isa sa mga non-negotiable ko ay yung setup ko ng work. Gusto kong setup ay yung fully online. Dapat nasa bahay lang ako or kahit saan. Yun yung gusto kong setup. Hindi ako pumapayag ng face-to-face na work or hindi rin ako napayag kahit yan ay hybrid. Kahit yan ay once a week di ako napayag. Yung reason ko ay dahil sa yung attendance ko kasi sa church. Kapag kasi face-to-face or hybrid, babiyahe pa ako. Kapag bumabiyahe ako, ako'y prone akong mapagod. Pag pagod ako, ang bilis kong magkasakit. So, talagang di ko siya, so kaya siya non-negotiable. Tapos kapag ako nagkakasakit nga kasi, hindrance to sa pag-attend ko sa church eh. Kapag nagkasakit ako, bababawa sa attendance ko. Tapos hindi ako nakapag-serve kay God. So, hanggat maaari, ayokong na-absent ako. And dahil nga sa ganito mga sinasabi ko, marami nagsasabi sa akin na imposible raw yung akin na negotiables, imposible raw siya. Lalo na ako'y fresh grad. Well, gets ko yung kanilang perspective kasi nga pag fresh grad, di ba parang wala akong experience. Like, ano-anong ilalaban ko? Anong may bibigay ko talaga fresh grad ako, wala akong experience. Pero yun, hinahayaan ko lang kasi para sa akin walang imposible sa Panginoon. Tapos meron akong pinangahawakan na verse, yung ask and ye shall receive. So ayun, nung nakagraduate nga ako, dami kong in-applyan, ang daming hindi pasok sa akin ng negotiables. So ang tagal ko nag-a-apply, ang tagal kong pala mo din sa bahay. Pero yun, tuloy pa rin ako sa pag-apply. Same mindset pa rin, same listahan, same prayers pa rin. And after 5 months, praise God kasi nakahanap na ako ng work. At talagang check talaga siya sa lahat ng akin ng negotiables. At hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa work na ito. Nag-e-enjoy ako at mas lalong praise God kasi hindi nahadlangan yung attendance ko sa church pati yung mga ministry. So ayan, I hope na-inspire kayo doon. Hindi to brag but to inspire sa inyo. So ayan yung something na aking pinagpe-pray for a long time. Meron po ba dito na gusto ring mag-share? May part-time ba dyan, Bro Dex? Ah, hindi, puro sila full-time eh. Ayan. Saka di na sila natanggap ng Filipinos ngayon. Like, ako na yung last nila. Yeah, sad. So, ayan. May gusto po bang mag-share? May gusto rin pang sumagot? Like, no pressure ah. Kung gusto nyo lang, hindi ko kayo pinipilit. Yes, thanks, Little Shepherds. So, wait pa tayo, baka may nagtatype pa eh. Ayun po, pwedeng mag-unmute ng mic natin, pwede rin tayong sa chats. Hello? Hello po. Sa Hello sino po po. yun? Si Ben po. Si Ben. Wait ka, nasan yun? Ayun. Hello po. Good evening po. Oh, Mag-share lang po ako. okay. So, basically, Jesus wants us to know that even this unrighteous judge, ale, this unrighteous judge even gives now the persistent, teka lang, i-fix ko lang yung mic. Hello po. Hello, hello. It's Hello. good. So, even this unrighteous judge gives this woman, bale, her justice, bale. Pero, yeah, may on to ang volume. Naririnig mo? Naririnig mo ba? Naririnig. Yes po. Um, so, um, so what would God, a righteous judge, would give to us, his believers, who cry to him every day and night for protection, for good health, or for anything else? So, bale, if this unrighteous judge, uh, how much more God would give us? Pero dito lang ako nagpapander sa sa last verse ng na um
However, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Parang napaponder ako, bakit inad dito ni Jesus when he said this parable. So in my opinion, parang when we are persistent, parang 'di ba parang merong saying na it's not about the goal but the journey. So bale ako, originally hindi talaga ako parang fully fledged Christian, tas hindi ako nagsisimba, pero once nagka-problema ako, I needed God. So doon nag-start, parang naging persistent woman ako. Parang ako na yung naging persistent woman na araw-araw ako nagpi-pray, araw-araw akong ano. So in that process, naging close ako kang God. Kahit parang naging faithful lang ako na i-answer to ni God, i-answer to ni God. So dito Shepherds nag-join ako. Tapos nanonood ako ng video sa YouTube na yung kang Peter Tanchi, yung mga preacher na mahuhusay rin yun So in the last, yung pagbalik ni Jesus, may makikita ba siyang faithful sa atin? Sa faithful na persistent pray, mga persistent na nagpe-pray sa kanya kasi 'di ba may time na pag humihingi ka tapos hindi ka binibigyan tapos di ka nababalik. So feeling mo, baka hindi ako bibigyan ni God. So pagbalik ni God dito, wala nang mga tao kasi kakala nila hindi sila bibigyan ni God. So yun ang gustong ipahiwatig dito na sana pagbalik niya, nandito pa rin yung mga persistent kasi 'di ba pag binigyan ka, babalik at babalik ka, parang hindi na nga para sa iyo yung ina-ask mo kang God para na sa family mo, para sa friends mo, hindi na para sa iyo yung hinihingi mo kasi alam mong ibibigay ni God eh. So pag nagkasakit yung friend mo, magpe-pray ka kang God, nagiging persistent widow ka na or yun kasi yung gusto ni God eh, yung magiging persistent ka sa kanya, yung hindi yung isosolve na yung problema mo, kundi gusto niya babalik at babalik ka sa kanya. Gusto niya sa kanya ka hihingi, hindi ka hihingi sa mga um, unrightful judges. Yung ibang di ba? May problema ka, hihingi ka sa iba. Tapos bibigyan ka nga pero ano naman sila ano yung tawag unrighteous judges sila. Tutulungan ka nila pero hindi naman yun hindi naman yun yung gusto mo talagang mangyari or may di ba? So, yun yung may share ko na sana persistent ka hanggang sa huli, hanggang sa pagbalik ni God, persistent ka pa rin nun, binabalikan mo talaga si God. Yun, yun lang po. So, thanks, Brother Ben. Actually, ayun din ay part din ng ating lesson mamaya pag pinagkaroon tayo ng lesson. Ba't ina-open mo din siya? Kasi nung binabasa ko rin to, nagulat din ako, ba't tinanong yung Jesus? And it's a good thing din na na-bring up mo siya kasi meron tayong like short explanation din. Thanks, Brother Ben. Si Natalie, meron siyang sagot din. Me po, hehe. I've been praying for the love of my life. And may parenthesis, which God has not given yet. But thank God I finally learned how to wait and started pursuing my relationship with God first. Amen. Now I am closer to Him and have a deeper relationship with Him. I don't chase love from others, specifically men, just as before. I believe that God is making me the woman of God. Wala ko. To the man of God He has for me. Oh, pray ko pa rin siya until now. Mhm. Pero di na ako nagmamadali at nagsettle sa kung sino lang. Lalo na sa worldly men. Yan. Amen. Thanks, Natalie. Isa sa mga kailangan nating tiyagain sa pinagpipray ay yung magiging partner natin. Kasi hindi lang sila basta partner. Partner for life yan. Diba? So, thank you for sharing. May gusto pa pong mag-share? Our mic is unavailable. Oh, okay, okay. So, mayroon prayer request na Wino and also dalawang tao sila. But I pray po na sana ma-accept na po ang application namin papuntang Canada para makapag-work po and makapag-provide sa family.
and for Drew po who's currently with me, he's praying po na sana mapagtapos na sa school sa tulong ni God. Okay, so may prayer request po sila. Let's take note natin yun, pagpe-pray din natin sila. Sa thanks, we know na for sharing. Meron pa pong gustong mag-share? Or let's proceed na po ba? Wait lang. I think si Gerald. Tama ba, Gerald? Nagsasalita ka? No, 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 sorry. Wala sa, hindi naman nakikinig. Walang pa, oh no, sayang. Kita ko naka-unmute ka eh, tapos nalapit ka sa camera. Sayang. Okay, so go lang po. Sige, let's proceed na. Sorry, sayang yan, sayang. So let's proceed na. So ito ngang, ay hindi nagpapalit ulit yung slides. So wait lang ah. Ayan. So sa verses nga na nabasa natin ay gusto ituro ni Jesus sa kanyang mga disciple na dapat palagi silang manalangin at huwag silang titigil sa paggawa nito. And sa parable nga na ito may dalawa tayong key characters, yung widow at yung judge. Tapos dito rin sa parable na sinabi kong anong ugali ang meron sila. So start tayo kay widow. Nagpalit na ba siya? Okay, hindi pa. Ayan. So yung widow, ang mga widow ay like babaeng namatayan sila ng asawa. Dito sa passage natin, hindi nabanggit, pero ang mga widow kasi, historically, considered sila as vulnerable people. Kapag sinabing vulnerable ay, prone sila sa kapahamakan. Wala silang way na supportahan yung sarili nila financially. Hirap din silang humanap ng legal rights kasi yung mga asawa nila nagawa nun eh. Tapos, sa pagkakalala ko dito sa verse Mark 12:40, ito yung symbol siya na de-devour widows' houses. Sila ay prone sila dayain materially ng mga religious leaders. Like, nakukuhanan sila ng mga gamit. So, hindi siya explicitly stated dyan, pero nakita natin na isa sa mga sitwasyon nila yan. Ayan. So, kahit na ganyan yung sitwasyon ng widow, hindi siya tumigil sa pag-apila or sa pag-appeal doon sa judge. At the end, tinugon na yung kanyang hinihingi. Ayan. So sa atin din, gayahin natin yung widow. Huwag din tayo titigil sa ating pagpe-pray. May nabanggit kanina si Brother Ben na once na nag-pray tayo tapos hindi tayo nasa natugon doon, parang natigil na agad tayo. So I hope wag ganon. Dapat mas lalo tayo nagpe-pray. Mas lalo tayo masipag sa prayer life natin kapag hindi maganda yung ating sitwasyon. So ayan yung ating first key character, yung widow. Ang second naman ay yung judge. Hindi siya ulit nalipat. Pero yung judge, wait lang hindi nalipat yung slide eh. Ayan, so yung judge. Dito sa judge, maraming beses nabanggit sa parable kung ano yung ugali na meron siya. Sa verse 2 at 4, nakalagay nga na he neither feared God nor cared what people thought. And sa verse 4 din nakalagay na hindi agad siya sumagot, no? For some time he refused. Tapos sa verse 5, saka lang niya in-entertain yung widow para lang siya itigilan, hindi para talaga makatulong. Sa verse 6 naman, sinabi na talaga ni Jesus kung ano siya, unjust judge. Nakalagay, listen to what the unjust judge says. So nabibigyan din talaga kung anong klaseng ugali yung meron siya. And itong si judge, siya ay naiko-compare siya kay God. I mean, hindi yung compare na pareha sila, hindi similarly. More in contrast, yung pagkakaiba nilang dalawa. And nabanggit ito kanina ni Brother Ben eh. 'Di ba yung unjust judge sumagot nga eh kasi unjust. Paano pa kaya si God? So parang ganun. Ayan. So yung judge, 'di ba, wala siyang ginagalang na tao, wala siyang pake sa ibang tao. Pero yung Diyos, meron siyang pake sa atin. Nakalagay nga sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sabihin mo sa Diyos kung anong reason na anxiety mo, kung bakit di ka mapakali. Ano bang worries mo for tomorrow? May pake siya sa'yo, makikinig siya sa'yo. Yung judge ay unjust siya, hindi siya patas. Hindi kasi kagad siya nakikinig, no? Pero on the other hand, si God, siya ay patas. Batay nga sa Romans 2:6,
God will repay each person according to what they have done. So batay sa kung paano sila namuhay or like, ano mga ginawa nila, nabibigyan sila ng consequence doon or ng reward. Tapos more contrast pa dito, yung judge ay siya nalipat ulit. Wait lang ha. Ayan. Yung judge nga ay hindi agad siya sumasagot. Nakalagay, for some time, he refused. So kung si yung judge ay ganito siya, si God ay hindi. Nabanggit sa verse 7 na will he keep putting them off? So may sagot agad yan. Ang siguradong mga sagot, ito nakalagay dito, yes, wait, pati no. Yung wait at no, sagot yan. Madalas, like na-observe ko rin, madalas sa atin, kapag sumagot si God ng no, o kaya ng wait, ang iniisip na agad natin ay hindi nakikinig si God, or hindi niya napapakinggan yung prayers natin, or hindi niya tayo sinasagot. Ang hindi lang natin nagagets ay, ayun yung kanyang sagot, no, or kaya wait. Ah, yung wait niya, maaring hindi pa pala kasi tayo ready sa ating pinagpe-pray. Nagpe-pray tayo ng magandang trabaho, pero wala pa pala yung skills na kailangan natin. So, hindi pa siya agad nabibigay sa atin. Yung kanyang no, pwede rin siyang for protection sa atin kasi hindi pala yung nakakabuti. No? Yung pinagpe-pray natin, hindi pala maganda para sa atin. Or pwedeng yung kanyang no din ay dahil, kaya siya nag-no kasi hindi pala maganda yung ating motives. Yan nakalagay dito, Jesus, uh, James 4:3 and 4:3, verse 3. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Kumbaga, para lang sa sarili nating pleasures. Kaya hindi niya sinasagot yun. So, dagdag pa ulit dito sa part na to. Sinabi sa verse 5 na tumugon yung judge ay dahil sa naiinis na siya at ayaw na niyang gambalain pa ng widow. Na nakalagay siya na keeps bothering me and so that she won't eventually come and attack me. Kumbaga para lang sa sarili niyang interes. So tumugon siya hindi para talaga makuha ni widow yung hinihingi niya, kundi para lang tigilan na siya. Ayun. Pero si God, on the other hand, hindi siya ganito. Hindi siya naiinis sa atin kapag matyaga tayo sa ating prayers. Tumutugon siya. Tapos yung binibigay niya sa atin, talagang sure na good gifts yun. Sa Matthew 7:11, good gifts to those who ask Him. Yung kanina sa mga nabanggit ko na yes, wait, at no, kahit ano pa man yung response niya dyan, we are sure na yan ay nakakabubuti sa atin. So ayan yung dalawa nating key characters, pati let's nakuha natin. Yung sa widow na let's be persistent, pati yung sa judge na nakita natin kung anong character ang meron siya. And ito yung isa pang part ng passage na nabasa natin. Merong rhetorical question si Jesus. Ito yung like na-open din kanina ni Brother Ben. Rhetorical question siya. Pag sinabing rhetorical ay hindi talaga need sagutin. Like hindi niya need ng direct answer. Ito yung may point lang or challenge na gustong iparating yung nagtatanong. Ang example nito ay, bawa naghihintay ako dito. May hinihintay akong kaibigan. Tapos, ang tagal niyan dumating, tagal ko naghihintay. So, nagtanong ako, ano oras pa ba siya dadating? Ako, hindi ako nahingi ng sagot ng oras. Pinaparating ko lang talaga na naiinip ako. So, ayan, yung example ng rhetorical question. So, si Jesus, alam niya na sa pag-alis niya, kasi di ba nagpunta siya sa earth dito, tapos nag-ascend na siya. Sa pag-ascend niya, alam niya na magiging buhay ng ang pagiging isang Christian or tagasunod, ang kanyang tagasunod ay hindi madali. Kasi magkakaroon tayo ng persecutions, yung mga paghirap natin pwedeng may namamahiya sa atin, or nasa-silence tayo or cancel. May challenges din na nagmumula sa mundo. Or meron din tayong spiritual warfare sa ating sarili na like meron tayong sin na ulit-ulit lang natin ginagawa kahit alam nating ayaw natin. Mga ganon. Totoo na sumasagot ang Diyos sa mga panalangin natin. Kaso nang dahil nga sa mga problema, maaaring mauna pa yung panghinaan tayo ng loob. So yung tanong ni Jesus dito na, will he find faith on the earth? Sinasabi niya na, baka wala na kasi nga mga pinanghinaan na ng loob. Gusto iparating dito ni Jesus na manindigan tayo. Encouragement ito sa atin na kagaya ng widow, maging persistent tayo. Darating din yung time na makuha natin yung justice na para sa atin, yung rest
na wala na tayong paproblemahin pa, na kaya bukod sa maging persistent sa prayer, Jesus is also reminding us to not lose heart while waiting for His return. So ayan, I hope malinaw yan sa ating lahat, yung na-share na yan. Ngayon ay tayo ay sharing time ulit. Meron tayong tatlong questions dito na mag-flash in a while. Ayan, flash na siya. So tatlong questions. Ito ay number one, what did you notice in the parable that you had not seen before? Pangalawa ay, how do you usually respond when you feel unheard in prayer? At pangatlo ay, what encourages you to keep praying even when answers take time? Hindi necessarily nasasagutin lahat to. Pero kung gusto ay go lang. Happy ako doon. Pero okay lang na isa dito ang pipiliin. So ayun, bigay ulit ako ng few moments para makapag-compose ulit at mag-ipon din ng lakas ng loob. Yan. Let's wait. Kung may gusto mag-share, pwede kayong mag-unmute, pwede kayong mag-chat. Wait lang, okay. Ay, meron palang nagsabi kanina, sorry. Mi po, hehe. Ay, Yeah, since ako na okay. din naman, so ako na lang muna yung unang oo. Ako na lang unang sasagot ng questions. So, I'll answer two or three na lang since di ko pa alam kung anong answer ko for one. So, for question number two, how do you usually respond when you feel unheard in prayer? So, feel ko naman most likely na-experience na natin na questionin yung, yung answer ni God from all our prayers, di ba? Hindi naman lahat agad sinasagot ni Lord. Yun nga, from the lessons kanina, usually it's either yes, wait, or no lang ang answer ni Lord. So, ako personally, kapag may mga unheard prayer, so, uh, I usually just pray kasi minsan parang, hala, bakit ang unjust naman ng ano, ba't parang ang unfair, ganun, ganun. I tend to compare. Yung ganun, parang ganun yung usually na nangyayari. So, I just pray. So, I'll pray back na ibigay na lang kay Lord ulit or just continue waiting if it's for me talaga. And if it's not, I know na it's God's plan and He has a better plan for me. So for question number three, ayun, very connected yung question number three. What encourages you to keep praying even when answers takes time? Sa tingin ko naman, feel ko same din sa inyo, 'di ba? The comfort and uh yung comfort and parang minsan dun ka na lang din humuhugot ng strength, 'di ba? So so far kasi ako wala pa akong hindi pa talaga ako Christian kasi marami na kasi ako in-attend ah, na Bible study dito. So since first ata, yan, naka-attend na ako and may mga ilan lang akong absent. So most of you are Christians talaga, pledged Christians. So ako, I'm still Catholic. But kapag kasi ako nagsisimba, so ay hindi ko pa na ma-feel yung strong connection. So I usually just pray sa church and then uwi na or like minsan tinatapos ko naman, ganon. So ako, ang form of connection ko lang na nagagawa currently is a form of prayer. Ayan. Tsaka dun sa ang aking uh, ano ba to? Hindi pa partner eh, so boyfriend pa lang. So, yun. Siya pa lang din yung someone na uh, nagpo-push sa akin to read Bible daily. So, we read one chapter a day sa Bible and share kung ano yung verse na remarkable and ano yung parang keywords dun from the verse na yon. So, we do that every day. So, minsan nga nade-discourage ako pagka minsan nakakalimutan kasi busy. Pero, he always
remind me na tuloy lang, build lang tayo ng habit and from there, ayun. Ayun lang naman, ang nag-e-encourage sa'kin is, siyempre kapag wala kang malalapitan, alam mo naman na Lord is always there. He never leaves her side. Kaya, feeling mo na hindi mo siya nararamdaman, He's just always there. So, ayun lang, yung comfort ni Lord and yung strength na nabibigay niya sa'kin. So, yun yung what encouraged me to keep praying. Yun lang. Thank you, everyone. Okay, thank you, Sister Charlene. May namagat ka kanina na like si God pa rin yung may control about ganun sa question number 2. Ang ganda nun, no? Na kahit parang sa tingin mo compared sa ibang tao, parang ang unfair naman, no? That's a good mindset na kahit ganun, you still think na si God pa rin yung may control. Kasi kung tutusin, hindi naman talaga unfair ang mga binibigay niya sa atin. Maring meron tayong mga hindi nakikita na maring masaya sila or maring masaya sila pero sa kabila nun meron silang deep problem din na tapos mali mo gusto pala nila yung sitwasyon mo. Mga ganun. Doon may damakit ka rin kanina na like a habit. Tama ba sa Bible reading nyo? Like that's good. Ang prayer ay habit din siya na response din siya na i-develop din natin. Kasi nga minsan pag may nangyari tayo sa ating problema, ang pwede nating gawin ay pangunahan tayo nating emotions na imbis na isipin natin, maaring ito ay sa mga test ni God or baka ito ay isa sa mga bunga ng bad decisions natin. Nauna yung ating emotions dito and nakakalimutan natin na mag-pray. So, yung nabanggit mo dyan na it's a habit na sa Bible reading, develop din natin yung habit ng pagpe-pray din natin. Ayan. So, may gusto pa po bang meron pala dito. So, 2, 3. 2 to 3. I think connected nga yung questions 2 at 3. So, sabi po ni Winona, nagiging patient po ako pag feel ko na hindi naririnig yung prayers ko. Okay. Well, that's okay. I think most of us, naisip ko po na bakit yung ibang tao, no, yun nakukuha agad nila yung gusto nila. But what encouraged me po to keep praying is that naiisip ko po na yung mga dati ko ngang pinag-praise na bigay na ni Lord, what more pa now? Amen, that's good. Ngayon pa ba ako susuko sa prayers ko? God said nga po na may amazing pa na mangyari bukod sa mangyari sa atin as of the moment. And that's good. Gusto ko yung nabanggit dito ni Wino na dati ko nga pinag-praise na bigay na ni Lord, what more pa now? Yung mga sigad siya ay faithful. Kung ano siya dati, ganun pa rin siya ngayon. Yung mga promises niya kina Moses, kina David, kina Solomon, ay tinutupad niya. Ganon din siya sa atin. Tinutupad din niya yung mga promises niya sa atin. Kung dati siya ay maalaga sa kanila, maalaga din siya sa ngayon. So thanks, Winona, for sharing. Meron pa po bang gusto pong mag-share? Yun po, unmute lang po kapag pag gusto natin mag-share o pwedeng sa chats din kagaya ni Winona. Ito si Kath Kathleen. Personally, if God doesn't answer my prayer, I believe it's because it wasn't meant for me, or maybe it's not the right time. So I continue to pray just like they say, pray until something happens. God is a miracle worker and He will answer our prayers in His perfect time. Tama yun. Baka nga hindi pa nga time na He's cooking something muna para sa'yo. So thanks. Kasi may nag-notif. Marv's raise hand. Yan. Si Brother Marv's. Pwedeng unmute din or chat, Brother Marv's. Hello bros and Hello. good evening po Sup? sa lahat. Ayun, actually, ang timing lang ng sharing mo bro ng topic kasi ah yun nga, ang reminders, ganda niyang reminder for me, especially commercial. Hindi, siguro kaya ako siya sobrang nag-gets. Sagutin ko lahat ng question bro sa reflective question. So yung sa number 1, what did you notice in the parable that you hadn't seen before? Actually, first time ko na napansin na yung judge pala, hindi siya believer, di ba nabanggit doon. Pero, ginagawa niya yung work niya sa judge, di ba? Kumbaga, hindi mo masabing may relationship siya kay Lord or yun nga, sinabi niya na rin naman di siya follower. So, pero, ginagawa niya yung trabaho niya. Then,
Number 2, how do you usually respond when you feel unheard in prayer? Yun, gaya nung sinabi nung iba, impatient, yung question mo talaga din si Lord. And ako personally sa mga struggle or problem ko lately, madalas iniiyak ko na lang, sa totoo lang. Kasi nga, yun nga, parang need na need ko na siya masolusyonan talaga. Pero yun nga, wait lang. Sabi ni Lord, may ginagawa siya. Which is naniniwala ako may ginagawa talaga siya. Pero yun nga, bilang tao tayo, yung patient natin, natitest talaga siya. Then number 3, what encourages you to keep praying even when answers take time? Gaya din yung sinabi ni, tama ba ni Sister Charlene kanina, ano lang talaga, ilulok back mo lang yung mga promises niya, yung sa promises niya sa lalo na pag pinabasa mo yung word niya, yung Bible, yung scripture, or kung naririnig mo man siya in other ways on how you communicate with God, on how you pursue yung relationship mo lalo na kay Jesus. So, na parang totoo yun. I mean, gasgas na siya talaga sa Christian world. Aminin na natin, hindi, pray ka lang, pray ka lang, pray ka. Pero yun nga, once kasi na binabanggit mo lang siya, pero hindi mo naman siya parang, anong tawag dito, yung parang tinitake by heart mo talaga. Kasi we can say it to everyone, to non-Christian, to Christian. Kumbaga sa lahat ng tao, pwede mo sabihin, pray ka lang, I'll pray for you. Pero if nagpipray ba tayo, gano'ng kalalim yung trust and faith natin kay Lord when we pray? Na for me, doon na pumapasok talaga na yung relationship. Ako, yun nga, almost 9 years na akong Christian. From galing din akong Catholic actually. Buong family ko Catholic. Then, I mean, hindi din naman ako naniniwala kailangan magpa-convert ka. Kung ano man yung religion mo, kung diyan mo na-feel yung presence ni Lord sa buhay mo, okay lang yan. Pero yun nga, during nung nagpa-convert ako, akala ko yun na yun eh. Yung may mga blessings, tapos yun nga, pero sa totoo lang, pag naging, yung lumalalim yung relationship mo kay Lord, is, ako to hindi ako magsasalita on behalf of other followers of God. Pag lumalalim talaga, mas sinusubok eh. I mean, mas talagang matitest yung faith mo kung gaano ka magtitiwala. Kaya yung prayer, sobrang napakahalaga niyang for me personally, napakahalaga niyang weapon talaga. Regardless kung anong pinagdaraanan mo, masaya ka man, malungkot, it is something na no one can take from you kahit ano pang gawin sa'yo. Kasi pag marunong ka talaga magdasal at yung relationship mo kay Lord is, alam mo yun, parang sometimes kasi i-share ko lang, I mean, hindi ko alam kung directly masasagot yung number 3 ng question. Pero yun nga, ako, pag yung Bible binabasa ko siya ng paulit-ulit, I mean, hindi naman everyday buong chapter or from Genesis to Revelation, basa ko na agad yan Hindi naman. Yung parang every year, talagang may binafollow akong daily devotion. Or yun nga, kung ano yung nasi-share sa akin na scripture ng ibang tao, binabasa ko yun. Mas nakikilala mo si from God, from the Old Testament, si Jesus from New Testament, and kung bakit niya inabilin sa atin yung Holy Spirit, which is part ng New Testament. Diba? Pag yun, doon mo ma-understand bakit sila tinatawag na Holy Trinity at bakit iisa lang. Kumbaga, ibang usapan na yun bro, kaya ayoko na rin masyado i-discuss. Kumbaga yun nga, napakalaga talaga ng personal relationship natin. So yun yung for me nag-encourage sa akin na ayun, natanda ko yung sinabi eksakto ni Charlene ganina na si God na lang talaga yung makakapitan ko kasi nawala na ako ng ibang kaibigan na bawasan na siya. I mean, siguro as part of pag tumatanda ka, normal lang siya. Pero marirealize mo lang siya na normal lang siya pag alam mo meron kang makakapitan talaga o na pagsasabihin na 24/7 may available na makikinig sa'yo. Pwedeng hindi ka mo maririnig kasi pag sumagot talaga siya matakot ka na, diba? Pero yun nga through Bible, through the scriptures, God has a very effective way on how to communicate with us. Pwedeng sa community, sa friends mo, sa family mo, sa church, friends. Basta, God has everything na He can communicate with us 24/7. It's up to us na lang kung paano natin malalaman yun. So, yun, ang nabi ko na palang sinabi. No? So, ayun lang bro, maraming salamat.
Ay, thank you, Brother Marbs. May isang nag-stick sa akin dyan, yung like the more na mas deeper yung relationship mo, mas lalong natetes, no? May lagi sinasabi sa amin yung aming pastor na the more talaga na mas nalalapit ka kay God, the more active ka sa ministry. Doon ka nasusubok. Pero hindi galing kay God kasi He doesn't tempt us. Pero ito galing to sa ating kaaway, which is the devil. Kasi gusto niya hanggat maaari kapag ikaw ay naging active sa ministry mo or mas naging active ka nga sa relationship mo kay God, mas gusto kanya lumayo para maging bad testimony ka sa ibang tao. Like, di ba, ito si Brother Marbs, active to sa church. Tapos ngayon, hindi na. Ito, nagagawa na ng mga hindi magandang bagay. So, naisip ng mga tao na, okay, wala rin palang special kapag isa kang Christian or walang something na nakukuha kay God. Mga ganun ba? So, ayun, kaya sobrang halaga ng prayer kasi baka nga dumating yung time na kapag masalo tayo na susubok ay dumating yung time na tumigil na tayo. Parang ayun nga yung sinasabi kanina nung ni Brother Ben na kapag may mga problems tayo, dapat mas lalo tayong nagiging ah, prayer mas lalo tayong naging masipag sa ating relationship kay God. Ayun. May mga gusto po ba kayong mag-share? Ito may nag-type. Ano, paano basahin to? Syra. Sierra. Ay, babasahin ko na lang, sorry. Syra, I think Syra to. Uh, I re- Question number 3, I remind myself that of all that God has done in me in the past. Yun. He's a promise keeper, and if He's done that in the past, I keep reminding myself that He can do it even today. Amen. Tama yan. Mayroon po pala akong answered prayer about someone dear to me. I would always include this in my prayer. If this person would not bring me closer to you, and I would just be a distraction, take this person away even if it hurts. Ooh. God finally answered my prayer after 3 years. In this July 2025, we've become disengaged. In the context of we're no longer interacting with each other. And to my surprise, God revealed certain growth that I still need to step into. That I need to be in a relationship with Him more because my value and worth is in Him. If God continues to answer my prayer, even if it takes long enough, I should still follow. Maraming salamat, Sister Saira. Thank you for being open for being personal sa amin about dito. Yan ang hirap nito eh. Like, yung pinagpe-pray mo tapos, nagka-cut off kayo. Pero ang ganda nung nabanggit mo na, even it takes a long time, I should still follow. Na kahit ano pa rin man yung sitwasyon mo, pinili mo. That's good, anong tawag doon? That's good pagpapakita na, maganda pagpapakita yan ng iyong faith kay God, at pagsunod mo sa Kanya. So, yan, thank you. So, may gusto pa pong mag-share ulit? Hello po. Yan si Brother Ben. Hello. Nagiging persistent na share na po ako. Um, Hello? Hello, hello. So sa number one po, what did you notice in parable that you hadn't seen before? Napansin ko lang po, yung unjust judge, para siya yung devil, parang na nagbibigay siya ng unjust judgment. Parang, di ba, napapansin mo, nanghihingi ka, pero mali hindi yung maling binigay, pero parang may mali, parang gusto kong pera, pero ang unjust judge, sige, magbibigay ng maling judgment na, sige, magnakaw ka, gusto mo ng pera, magnakaw ka. Gusto mo ng self-esteem, sige, manira ka ng tao, parang ganun. So, parang yung unjust judge, binibigay niya yung gusto mo, pero mali yung paraan. Pero si Lord, pag humingi ka kang Lord, tama yung binibigay ka na pero sa tamang paraan. So, na-answer yung number one, na-answer niya yung number two na how do you usually respond when you feel unheard prayers? So, pag nafe-feel mo na hindi na-heard yung prayers ko, pero what if yung prayers mo na nare-respond na pala, pero yung parang so advanced, di ba nakasa din dito po na the Lord listen to bring about justice will keep putting out.
I tell you, he will see that they get justice and quickly. Because when you live a righteous life, like the righteous judge, that ibalik, parang pagbibigyan ka ng righteous judgment, magiging righteous ka na tao. So, in the future, wala ka ng problema kasi you live a righteous life na. Yung mga problema na dapat sana ihingi mo pa pang God, sinosolve na niya agad. So parang hindi mo lang makikita because yung advance yung advance na tinutugon niya yung prayers niya. Kasi you live a righteous life na. So ito what encourages you to keep praying even when answers take time. So ito lang. So ito na-answer niya yung last na verse na when the Son of Man comes, will he find faith on earth? So yun yung pinaka-importante ng pagbalik ni God, eh nandito ka pa ba sa kanya? Nandito ka pa ba, naghihintay ka ba bale yung encouragement ko na lang is pag pagdating ni Lord, makikita ko siya or nariyan ako sa kanya. Yun lang po. Thanks, Brother Ben. Nagulat ako dun sa part na sa may devil, no? Tunay yun, para akala mo answered prayer ka na, pero hindi pala galing kay God. And I think lahat naman tayo nakaranas ng ganun. Ngayon sa akin, yung isi-share ko lang, meron din, isa duration nga ng pagpe-pray ko sa aking work. Meron dong nag-check na sa non-negotiables ko, like talagang goods lahat. Pero ang problema ko doon, yung schedule, tapat siya ng Sunday. Sunday yung aming church. So kahit sobrang laki ng kanyang sweldo, sobrang laki ng kanyang sweldo, tapos siya ay online, tapos talagang, yun talaga yung work na gusto ko. I'm sure na hindi siya galing kay God kasi Sunday siya papatak eh. Eh di ba pag sumagot si God, hindi siya yung lalayo dapat ang relationship sa kanya. Dapat mas lalo pang mapapalapit sa kanya. Ayan. Thanks Brother Ben sa pag-share. Meron pa pong gustong mag-share ulit? Hello po. I don't know if rinig niyo na ako this time. Yun! Hello, Ah, Brother Gerald, kinig ka na namin. Hello po. I just wanna say na sobrang na-appreciate ko po yung ganitong klaseng sharing, Bible study, using yung technology na I've been following yung Little Shepherds for quite some time, and I just wanna say na thank you and thank God kasi I found a lot of encouragement din sa mga pinupost nyo sa both in TikTok and even sa Facebook. And I think, yeah, this is my first time to join itong Bible study, and I see na parang pang-9 na siya. To answer the question, siguro I'll answer na lang yung question sa 2 and also maybe sa 3 na din. Siguro short testimony na lang din kasi I grew up in a family na sobrang challenge talaga financially. Like yung bahay namin before is kapag umuulan sa labas, na ulan din sa loob. So growing up, it has always been my prayer na be able na matulungan yung family ko, yung especially yung parents ko, si papa at si mama, because yung papa ko is during the time hindi kasi sila nakapagtapos both ng mama ko. So parehas silang bunga ng complete na family pero dysfunctional. So I think maraming mga Filipino people, even in my time now na ngayon na naghahanda na ako ng mga young people sa church namin, I've noticed na marami yung ganong klase na kompleto, yung hindi man broken family in a sense na magkahiwalay yung mama at papa. Minsan may mga buo naman yung family pero in a sense parang broken din kasi nga hindi maayos yung relationship. So it has always been my prayer na una is lagi kong tatlo lang yung pangarap ko sa buhay. Number one is maging mayaman. Pangalawa, maging mas mayaman. Pangatlo, maging pinakamayaman. Kasi I really wanna help my family, and lumaki rin ako sa family na parang kami yung tipo na hindi ka makakain sa handaan kapag hindi ka muna maghuhugas ng plato, maghuhugas ng kasirola. Yung mga ganong klase ng setup. And si Papa, siya yung tipo na kasi before, na yung, okay na si Papa ngayon. Tawag dito, ang story, ang life testimonies na siya yung tipo before na lasinggero, sugarol, sabungero, he's been into, ano rin, like, yung marijuana before.
Pero naayos lahat. Pero sobrang hirap kasi nung mga first 7 years ko, yun yung prayer ko palagi na naalala ko para lang kasi nandito ako sa Muntinlupa, and then yung church na pinupuntahan ko before is sa Cavite, sa Imo. So, ang baon ko lang nun during my college time, I was 16, first year college, na-invite lang kami sa isang movie viewing na hindi ko alam is din pala magsa-start. Though bagamat bunga na ako ng mga Bible study before nung bata ako, pero na-attend lang ako kasi nga may libreng tinapay, may libreng soft drinks. So yun talaga yung habol ko that time. Kasi nga sobrang hikahos kami sa buhay ng mga bata. Nabigyan lang kami ng piso ng mama namin pang merienda, okay na yun. And up until yun nga, na-attend ako ng Sunday doon, ng baon ko everyday is 50 pesos lang. Given na yung pamasahe ko doon is parang around 30 pesos. So parang 20 lang, may mga whole day kami napasok. So para lang makapunta ako ng church, before nung college ako is naghahanap ako ng gagamba sa gabi ibebenta ko siya kasi malapit kami sa Bucor eh. So yung lolo ko kasi doon, nag-work siya sa Bucor. So siya yung nagbebenta sa mga PDL. So para makaipon ako ng pamasahe ganun. So yung prayer ko palagi, hindi ko makakalimutan yung unang punta ko sa church na yon. Ang sabi lang ng pastor namin doon is, when God invites, He provides. So ang ano ko palagi noon is, sana makasama ko yung family ko sa church, makasama ko sila mag-worship, makasama ko sila mag-serve. That has been my prayer. Pero for 7 long years, um, parang uwi ako galing church, mauuwian ko yung papa ko na lasing, nagwala, basag-basag yung mga plato na naman, may mga ganong moment. Um, and then, up until na sobrang, shit, hindi ko sinukuan. May mga moment na umiiyak ako kay Lord sa CR, kahit yung CR namin is, big naman yung iyak mo kasi parang ano lang siya, tagpi-tagpi lang. Ganun yung setup talaga ng buhay namin before. But to make the long story short, God has been so faithful even in the times that I feel like quitting, even in the moments na parang, Lord, wag na lang, okay lang. Parang mas gusto ko na lang yumaman para siguro mas magiging maayos yung pamilya namin pag yumaman na ako. Pero even then, God has been faithful, unti kong nasama yung family ko. And up until nasama ko na yung buong family ko, kasama yung papa ko. And sobra yung changes na nangyari sa parents ko. And even yung mga kapatid ko, yung mga pinsan ko, ngayon sa church. And yun, ang naging respond ko lang talaga, even sa mga panahon na parang gusto ko na sumuko sa life. Kasi yun lang naman yung number one na naalala ko pag naglalakad ako pupunta ng church. Nakatingin ako lagi sa dalawang pa ako na naglalakad. And yung vision ko na someday, one day, hindi na lang isang pair ng pa yung naglalakad papunta ng church, kundi kasama ko na yung buong family namin. And it happened by God's grace. And I believe na yun naman talaga yung desire ng Lord. Kasi diba sabi niya sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. And this time, ang prayer ko na is nangyari yung sa Joshua 24:15 na as for me and my house, we will serve the Lord. And bagamat maraming iyak moments na panahon na yun, uh, salamat kasi I believe that the Lord has been there with me during the mga lowest moments of my life. I'm not saying na perfect na yung life ko ngayon, pero sobra yung blessing lang ng Lord. Hindi man ako naging pinakamayaman. But I thank God kasi ngayon yung dating bata na parang ano lang, naghahanap ng, hindi ko alam kung naranasan nyo yun, naghahanap kayo ng pisos daan kapag wala kayong pera na sana may mapulot akong pera and stuff like that. Ngayon, I've been given privilege and opportunity to work. Same kami ni brother Dexter ba? Brother Raymond na ngayon, I'm working as a freelancing. I'm building up my own business, uh, freelancing agency, and I've been able to bless my family and also sa church din. Bagamat tinuturuan pa rin ng Lord how to really manage finances, budgeting, and stuff like that. So nakalipat ako sa condo, nakakuha kami ng bahay namin sa isang private na village dito sa Muntinlupa. Though we still have yung bahay namin na dating parang tagpi-tagpi kasi andun yung mga God has blessed us with yung mga poultry na mga alagang hayop. So, yun, and then, parang tuloy-tuloy yung mga blessings na nabalitaan namin na meron pala kaming mamanahin na lupa sa Bohol, na medyo malaking lupa talaga na good for farming. So, God has been so good kahit na yung bata na parang gusto nang sumuko dati.
Pero ang naging respond ko lang is to keep on believing God that He has a plan. Yung sa Jeremiah 29:11, sabi ni Lord, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord Almighty. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. More than the future na inaasan ko dati na maging maayos lang yung buhay namin, maging maganda yung life namin financially, is yung life talaga after this. After ng life natin sa mundo na to, is yung life in heaven kasama yung buong family ko. That's the best future that I can give to, hindi pala akong bibigay, si Lord syempre. Pero yung the best gift that I can, offer sa family ko is yung madala sila kay Lord. And kasabay na lang yung mga blessings financially. Ngayon, um, na, thank God kasi nandito ako ngayon. I have my own place dito sa isang condo dito sa Alabang, together with some of my, yung ibang mga kasama ko sa church, mga kabataan dati ng mga gusgusin na parang walang papatunguhan sa buhay. Pero nagpatuloy lang kami kay Lord. And ngayon magkakasama kami sa journey. And dito, I'm still being inspired. And sobrang binabalik lang din ng Lord yung ganitong klase sa akin na to really be inspired pa more sa mga testimonies, sa mga sharing na ganito. So, thank you and to God be all the glory po. Thank you so much, Gerald. Grabe yun. Plans to prosper you, not to harm you. Ang ganda nun. Like 7 years. Bakit mga 7 long years na tagal mo nagpe-pray. Tapos ngayon, I think isang pangarap mo na tupad na, no? Yung maging mayaman. Siguro yung maging Yeah. mas mayaman, pati maging pinakamayaman, mali mo, susunod na rin, no? Mas nakaka-bless din, nakaka-inspire yung sa family mo. Nabanggit mo nga yung sitwasyon ng iyong papa. And buti hindi ka nawalan ng pag-asa ng sobrang ganda ng naging progress ninyo doon. And nakaka-inspire siya kasi sa akin din, yung family ko hindi rin sila believer and ako lang yung believer sa amin. Isa rin yan sa mga pinagpe-pray ko. And so thank you sa inyong testimony kasi na-inspire din ako na kahit yun nga dysfunctional, madadala pa rin yan sa Panginoon. Maraming salamat, Brother Gerald. So I hope lahat tayo na-inspire din doon. May gusto pa pong mag-share. So wala na rin po sa chats. I think it's hands up lang po for open mic. Okay, I think it's good to proceed na. So wala na rin naman sa chats na ang daming. Okay, so let's proceed. So ayan yung mga lessons nga nating aalalahanin. Ayan. So like God is good and just. He just not hears our prayers, He also answers them for the best of us. And gaya ng ating widow, be like the widow, be prayerful, always pray no matter the situation. And so tatapusin na natin yung ating Bible study, ating sharing time through a closing prayer. So lahat tayo ay magpe-pray. Let's pray. Let's pray. Ang panahon namin, Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa oras po na binigay niyo po sa amin. We thank you po ulit, Panginoon, sa technology na binigay po para maging possible po ito. Thankful po ako sa mga tao na nakapag-share, nagbigay po ng karang testimony. At tunay nga po na gumagawa kayo sa amin pong mga buhay. Tunay nga po na napakabuti po ninyo. Tunay nga po, Panginoon, na you always keep your promises. Na hindi lang po kayo dati mabuti, kundi ngayon din po. So I pray po sa bawat isa, Lord, na nawa po ay napalalahanan po kami, na mag-build po kami ng prayer life po namin, na gawin din po namin itong habit, na hindi lang po namin ito gagawin kapag hindi po maganda yung sitwasyon, kundi araw-araw po talaga kami mag-pray. At Lord, meron nga pong special prayer request po si Wina na po, pati po si Drew. We pray nga po na naway ma-accept po yung kanila pong application papunta pong Canada. Ito po kasi magiging reason po nila para mapag-work at para mapag-provide din po sa kanila pong family. And I think, pray din po kay Drew, Lord, na sa kanya pong school, na bigyan niyo po siya ng karunungan, bigyan niyo po siya ng lahat po ng pangailangan niya para mapagtapos po sa kanya pong pag-aaral. Sa pagtatapos din po namin, Lord, I pray na patuloy po aming gabayan sa aming pong gabi, na mapag-prepare din po kami sa mga nais po namin gawin bukas. Yun po aming samot talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, nag-enjoy ako doon. So hindi pa nalipat yung slide. Ayan. So see you again next week for our next weekly Bible study. So yun nga sa mga ngayon lang ulit ngayon lang nakapunta,
ay meron tayong weekly Bible study. Ito ay ganitong oras siya, 7 p.m. every Saturday. Tapos, minsan hindi siya Bible study, minsan siya ay Thanksgiving night where we share our testimonies. Tama po ba, Little Shepherd? Thanksgiving night minsan. Ayan. So maraming salamat sa ating lahat. Next Friday na next weekend. Okay, Friday pala. Friday siya next weekend. So maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga nag-participate, sa mga nakinig. So, yan. Pwede na tayong mag-out. Sa mga hindi pa nakakain, pwede tayong kumain. Ako di pa ako nakakain. Pwede na mag-out. Okay, thank you so much po.